Natagana ng 10-wheeler ang isang pickup truck sa Quezon City. Mag-alas 11 ng umaga kanina, nasa second lane ng Katipunan Avenue ang pickup nang dumating ang mas mabilis na 10-wheeler. Napasampa ang 10-wheeler sa Center Island saka tumagilid. Nagkayupi sa kaliwang bahagi ang pickup. Hindi humarap sa media ang driver nito. Bahagyang nagkagalos naman ang driver at pahinante ng 10-wheeler. Iniimbestigahan kung human error o mechanical error ang nangyari. Pero ayon sa pahinante ng 10-wheeler, napansin na nilang wala silang preno paglampas ng traffic light. Nagdulot naman ito ng pagbigat ng trapiko na tumukod hanggang CP Garcia at Luzon Avenue. Natuntunan dalawang supercar na Bugatti Chiron na hinahanap ng Bureau of Customs. Mahigit 160 billion pesos po ang halaga ng kada sasakyan na naipasok sa bansa nang hindi umano dumadaan sa BOC. Saksi si Maki Pulido. Sa isang exclusive subdivision sa Alabang natunto ng Bureau of Customs ang asul na Bugatti Chiron na ito. Ang mamahaling supercar tinatayang nagkakahalaga ng $3 million o mahigit 160 million pesos kada isa bago pa mapatawan ng import taxes. Isa ito sa dalawang Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumaraan sa BOC. Una nang natunto ng pulang Bugatti Chiron na ito na isinuko na rin ang rehistradong may-ari. Ang may-ari naman ng ikalawang Bugatti sumubok pa raw lumusot at sinabi si NBI at Customs na naibenta na raw niya ang sports car. Pero nang hingi ng deed of sale para matunto ng napagbentahan, nag-volunteer na lang ito na i-turn over ang Bugatti. Ang nag-turn over sa amin is yung lawyer na lang nung may-ari. Wala namang sinabi yung lawyer kanina except nga na sinusurrender na nila yung auto. Ang mamahaling supercar isinakay sa flatbed na truck at dinala sa Bureau of Customs. Magkakaroon po yan ng hearing sa Law Division. Isasabi na po yung registered owner. Pero marami pang tanong na hindi masagot ang Bureau of Customs. Hindi pa nila masabi kung sinong nagpalusot, paano at saang pier pinalusot ang luxury car na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Good news sa mga nagbabudget, posibleng may mabili ng mas murang well-milled rice sa mga susunod na araw. Saksi si Bernadette Reyes. 3 kilong bigas daw ang nauubos araw-araw ng pamilya Ondiana na may 7 miyembro. Kapag isinama ang ulam, kulang daw ang 500 pesos sa isang araw. Napakahirap po, lalo na po kung marami sa loob ng bahay. Tapos po ang bigas po, sobra pong mahal. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, lumalabas na 21 sa 34 na bilihing pang-agrikultura ang nagmahal sa unang bahagi ng Pebrero kumpara noong Enero. Pinakamalaki ang 24 pesos na iminahal ng kada kilo ng kamatis. Nagmahal din ng bigas, baka, bawang at kalamansi. Ang nakikitang dahilan ng grupong Sinag, last time marami nagtanim, nalugi nung between December, January. So ngayon nabawasan. Pero ang tingin naman natin by March, ma-normalize yung price. Sabi naman ng Department of Agriculture, hindi malaki ang pagmahal maliban sa kamatis dahil sa kinulang na supply. Bagamat may El Nino, may mga lugar doon na naapektuhan ng ulan. And then dito sa Nueva Ecija, nagkaroon ng reduction ng area na tinaniman ng kamatis. At ang nagmahal na bigas, posibleng magmura na rin tulad sa world market. Sa taya ng Sinag, kahit umaabot pa sa 58 pesos ang kada kilo ng bigas, ay maaaring may mabili ng 47 hanggang 48 pesos na well-milled na bigas. 44 pesos hanggang 46 pesos naman ang taya ng Agriculture Department. Nagmura naman ang sibuyas, asukal at mantika. Dito sa Kadiwa Market sa Quezon City, ibinebenta ang pulang sibuyas sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas naman, 35 pesos kada kilo. Pero pangaba ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura, maaari pang bumagsak ang farm gate price ng sibuyas sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo. Ayon sa DA, dumami ang naengganyong magtanim ng sibuyas noong sumipa ang presyo nito, kaya dumami rin ang supply. Magkaroon ng market linkages. May tie up ngayon sa ating mga kadiwa and hopefully doon sa iba pang bagsakan natin sa Southern Tagalog. Pero sabi ng grupong Sinag, nakaapekto ang smuggled umanong sibuyas. Nakita natin na may pumasok na walang SPSIC, dapat din ang huliin ang peak ng sibuyas by March. So talagang natatakot tayo, baka bumagsak ng ang peak
10 to 15 pesos yan per day. Bumalik sana sa 30 pesos to 33 pesos para at least may konting kita naman yung mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Ipinagpaliban sa susunod na linggo ang pagbuo ng Kamara ng Committee of the Whole para talakayin ang pag-amyenda sa ilang economic provision ng 1987 Constitution. Kaninang hapon dapat ang pagdinig sa resolution of both Houses 7 na inihain sa Kamara. Pero ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa Lunes pa makakapunta ang mga resource person. Mas mabilis daw na matatalakay ang RBH 7 sa Committee of the Whole imbis na sa regular hearing ng komite. Umaasa ang mga kongresista na aprobado ng RBH 7 bago sila magbakasyon para sa Semana Santa sa March 23. Ayon naman kay Senate President Migs Zubiri, mas maigi kung i-adopt na lang ng Kamara ang resolution of both Houses 6 ng Senado. Nangunguna ang Pilipinas sa buong Asya pagdating po sa dami ng kaso ng tuberculosis noong 2023 ayon sa World Health Organization. At sa gitna niyan, inilatag sa kauna-unahang TB Summit ang mga hakbang para maging TB-free ang bansa bago mag-2035. Saksi si Oscar Oida. Bago pa tayo pinakaba sa COVID ng anumang mga pag-ubo, tuberculosis o TB talaga ang pinangangambahan, lalo na kung ang ubo matagal nang di gumagaling, may plema o dugo at iba pang sintomas. Sa mga bata halimbawa, higit sa 2 linggong ubo, higit sa 2 linggong nilagnat na walang ma-identify na kung saan, anong pinanggalingan o anong sanhi, nangangayayat, tumatamlay. Nakamamatay pero kaya namang gamutin, kaya nakahihinayang nalaganap pa rin sa Pilipinas, ang nangungunang bansa sa Asya sa dami ng kaso ng tuberculosis noong 2023. At pumapang-apat sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Batay naman sa datos na nakalap ng Health Department noong 2022, 6 sa bawat 1,000 Pilipino ang may TB. 12 to 16% ng mga yan ay edad 15 pababa na mas mahirap matukoy. Mas hindi nakapag-express ng mga signs symptoms ng mga bata. So they cannot expectorate, hindi po sila makapaglabas ng saliva for us to confirm the presence of TB. Ang karamihan naman, di nagpapatingin kahit may nararamdaman dahil sa takot na pandirihan. Ang susi sa malaking tsansa ng paggaling, maagap na gamutan. Kung huli na, dadami ang mahahawaan. Remember, an untreated patient maka-apekto ng 20 other additional persons. Kaya magandang early pa lang at hindi pa masyadong nakahawa, ma-detect na sana. Sa unang TB Summit sa bansa ng Philippine Medical Association, inilatag ang mga hakbang para maging TB-free ang Pilipinas bago mag-2035. Kailangan na tutukan din natin. Ito yung tinatawag natin ng mga social determinants of health, no? Kung saan ang social determinants of health, kagaya ng poverty, no? Yung kahirapan, malnutrition, di ba? Yung lahat ng mga educational awareness na kailangan nating pagtuunan din ng pansin. Itinampok din sa summit ang makabagong X-ray na makakatulong sa pagtukoy ng TB sa loob lang ng ilang minuto sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Sinagot ni Senator Amy Marcos ang banat ng isang kongresista tungkol sa mga hindi umano nabigyan ng ayuda ng 4Ps dahil sa paglilipat ng senadora ng pondo. Ayon sa senadora, sa pagtalakay ng panukalang pondo ng DSWD para sa taong 2023, napag-alamang 45% lang ng pondo para sa 4Ps ang nagagastos. At dahil dito, inirekomenda niyang imbis na ibalik ang 8 bilyong pisong pondo na hindi nagamit, ay ilipat na lang ito sa iba pang programa ng DSWD na madaling maisakatuparan. Sa Bicameral Conference Committee naman daw, inalis ang 5 bilyong pisong ilalaan sana sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS dahil kulang sa pondo. Anya, maaaring ang mga halagang yon ang tinutukoy ng ilang nalilito. Sinubukan ng COMELEC at iba pang grupo ang makina ng Miro Systems na posible mong gamitin sa eleksyon 2025. Kay linggo na malalaman kung pumasa sa pagsuri ang Miro Systems na nag-iisang naiwang bidder para sa vote
counting machines. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa harap ng chairman at commissioners ng COMELEC, ipinamalas ang kakayahan ng makina na posibleng gamitin sa 2025 national and local elections. Mula ito sa Miro Systems ng South Korea na nag-iisang bidder. Sububok na gumamit sa machine ang ilang commissioner, election watchdogs at ilang miyembro ng media. May sumubok bumoto ng sobra, may sumubok ding lukutin ang balota o kaya'y maglagay ng ibang marka para daw matest kung ano ang gagawin ng makina. Nag-demo rin ang Miro Systems ng Direct Recording Electronic Voting Machine o yung touchscreen machine na hindi na ginagamitan ng pisikal na balota. Ayon sa COMELEC, may rekomendasyon na raw ang Special Bids and Awards Committee kung nakapasa ba sa pagsusuri ang Miro System. Malalaman niyo po within this week kung nabibigay namin yung award sa nag-iisang bidder na ito base sa ginawang technical evaluation, post-qualification, and such other issues pertaining to this company. Kung matutuloy, 110,000 automated counting machine ang isusupply ng Miro System sa COMELEC. Gagawin ang mga ito sa South Korea, pero ililis o rerentahan lang ng COMELEC ang mga makina. Kaya lang hindi tayo pwedeng pakampante kasi compliant. Kasi pag mass production na, doon na nagkakaroon ng medyo may glitches doon. So, ang gagawin siguro ng COMELEC, in the event na sila yung ma-award, tututukan namin from the production level, from the customization. Binuksan na rin ang mga bid para sa online voting and counting system na gagamitin sa overseas absentee voting. Pero hindi nakapasa ang dalawang bidder nito, ang Indra Soluciones Tecnologías de la Información at We Are IT Philippines Inc. dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya maglalabas daw muli ang COMELEC ng invitation to bid kung saan pwedeng muling sumali ang dalawang bidder. Nakikita naman po natin, documents po ang problema, tingin naman po namin makukure nila ito. Kaya pa naman po. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.